Ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga residenteng apektado ng balikatan exercises sa lungsod ng Lawag, bibigyan ng financial assistance. Turismo sa Lawag Sand Dunes, posibleng lumagod dahil sa nasabing pagsasanay. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Impasigurado ni Mayor Michael Marcos Kion dito siyudad Dilawag ang maikanti financial assistance dagiti sektor na apektaran iti balikatan exercises. Imo nanti dating baga ti AFP nga idinayuswat dagiti panagsana iti balikatan iti Lawag Sound Dunes iti Barangay Lapas. Pinasardeng da dagiti mangalap kan ATV operators nga agoperar gapo iti risgo tinasao nga ensayo. Gapo iti dating baga ti Mayor nga adat tinagtulagan dagiti stakeholders may naig ti panakaitad ti financial assistance mani politi gobyerno tapno masukatan ti sapol da kadagiti nadakamat ngal daw. Manay ti dati kunat ni punong barangay Romel Asuncion iti barangay 33A Lapas Lawag City adakkel nga exposure ti lugar ti nasaong aktibidad. Kunat ti kapitan nga oportunidad daytoy para kadakwada tapno ipakita ti kinapintas ken dagiti posible nga activities a mayuswat iti nasaong nga lugar. Gapo iti daytoy mangnamnama ti kapitan nga addanto dagiti ado at turista makaumay iti barangay da. Manipod dito siyudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, resulta ng investigasyon sa pagkasunog ng wet market ng San Fernando City, La Union noong Enero, inilabas na ng Bureau of Fire Protection. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Inwaragawag ti Bureau of Fire Protection ng BFP terason iti panakauram ti Auxiliary Wet Market ti San Fernando City, La Union id Enero 11. Kabayatan ti may sa press conference, inlawlawag ni Fire Chief Inspector June Eland Wanawan, Fire Marshal ti San Fernando City nga overloading iti electrical socket terason ti nasaong insidente. Dinakamat nakas may basa iti investigasyon kat napaneknekan nga accidental ti napasamak nga uram. Inlawlawag na anang rugiti uram iti grocery section ti merkado aging ga nagramaram ti apoy itira dumapay apasat ti wet market. Kinuna na maibilangan tinasaong insidente kas case closed kalpasan an erwar ti resulta ti investigasyon ngam nakasagana ti BFP no at dati agkid daw ang maulit ti investigasyon. Inaklon na anabayagan ti panakarwar ti resulta ti investigasyon ngam inlawlawag na adaytoy kat gapo iti insayang kat da reconstruction iti merkado tapno madoktalan ti pudpud no arason tinapasamak apuor. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, task force na magbibigay proteksyon sa Homonhon Island mula sa mining operation. Itinatag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Malipayon nga iginanunsyo ni House Minority Leader of 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan ang multi-sectoral effort nga masalbar nga mahatagin proteksyon ang Homonhon Island tikangan padayon nga karuba nga darahan pagmina hin nickel nga chromite. Ini matapos ang irapulong diin ginhurma nga ginpagios ang Task Force Homonhon hamando ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Ini pangungunahan ni DNR Undersecretary Carlos Primo David. Ano sabi nga task force in magdudumarin inspeksyon nga
nga tanan nga mining operation ngan masiguro nga nasusunod ang environmental and community health protection laws ngan igpapahibalik at mga lugar nga nadisturbohan mina. Hapag kay na may ada 7 nga mining company nga na-operate sa isla. Ang Humunon Island, Dagupan Eastern Samar in may hiluag nga 105 square kilometers. May ada 8 nga barangay ngan 5,000 nga populasyon. Ini in makasaysayan nga lugar dara kay dida na diskubre ang Pilipinas pinaagi kan Ferdinand Magellan. Tika nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, Bureau of Fire Protection sa Region 8, ginawaran ng Environmental Management Bureau ng Kaisa Star Seal Award. Pakinggan natin si Ruel Bugnos para sa kabuang ulat. Ang Bureau of Fire Protection kon BFP Regional Office 8 naghatag og pasidungog sa Environmental Management Bureau kon EMB 8 kanato nga Mayo 7, 2024 sa EMB Conference Hall. Nadawat sa EMB ang Kaisa Star Seal Award sa ikatulong sunod nga tuig. Ang Kaisa Star Seal Award gihatag sa mga institusyon or establishmento nga nagpakita sa padayon nga pasalig sa kaluwasan sa sunog subay sa gipirmahan nga manifesto para sa Kaisa program. Gawas sa pagkamanunayon sa mga programa sa kaluwasan sa sunog, ang Kaisa Award gihatag usab sa mga institusyon nga padayong nagsuporta og nakigtambayayong sa daghang mga programa sa BFP. Formal nga gidawat ni EMB Regional Director Engineer Wilson Trajeco ang pasidungog og nagpahayag usab kini sa pasalig sa Bureau sa kaluwasan sa sunog og nagpasalamat sa BFP sa pakigtambayayong sa mga programa sa kinaiyahan. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, 577 million pesos na agri-fishery projects tinurn over ng Department of Agriculture Northern Mindanao sa 3rd District Municipalities sa Bukidnon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Giton over karong bag-o sa Department of Agriculture Regional Office 10 ang Agri-Fishery Assistance nga mokabat sa 577 million pesos alang sa 3rd Congressional District Municipality sa Bukidnon. Kabahin kini sa pag-empower sa mga mag-uuma ug ingon man ang pagpalambo sa agricultural productivity alang sa modernization, industrialization sa agrikultura sa nasod. Ang Bukidnon ay ilang food basket sa Mindanao. Busa pinagi nini nga assistance gilantaw nga mas mulambo pa ang abot sa mga mag-uuma. Dugang mga proyekto interventions alang ning tuiga maong agricultural production inputs, fertilizer og seed discount vouchers og fishery livelihood intervention, provision of support alang sa livestock and poultry, construction sa farm-to-market roads, establishment sa Yellow Corn Model Farm o provision sa lain-laing agricultural machinery and infrastructure alang sa munisipalidad sa Damulog, Dangkagan, Don Carlos, Kadingilan, Kibawi, Kitaw-Taw, Maramag ug Quezon. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan muna natin ang Zamboanga Lab for All Caravan ni First Lady Liza Araneta Marcos umaarangkada sa Zamboanga City. Narito si Shirley Espino para sa balita.
Da continua el conducta del libreng laboratorio konsulta at gamot para sa lahat o Love for All Caravan di First Lady Attorney Liza Marcos na siyudad de Zamboanga. Ya visita ayer el Love for All Caravan junto con el Departamento de Salud y otros pa mag-ahensya de gobierno con el Barangay Ayala para darle libre mag-servisyo como el medical ilegal na mag-Zambongueños. Objeto del Community-Based Healthcare Project para hacer más cerca y alcanzar el libre health services como el dalida de libre medicina, konsultasyon para na pediatrics, minor surgeries, eye check-up y otros pa na publiko, especialmente na magalejos lugar. Ese día ta continua el semejante programa del City Coliseum na tatuan esta ciudad y hay visita también a otros pamagalugar na Zamboanga na mga días que viene. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, esta si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, Department of Education sa Ozami City, Wagi bilang overall champion sa Regional Schools Press Conference 2024. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Midaog isip overall champion ang Department of Education o DepEd Ozami City Division sa gipahigayon nga Regional Schools Press Conference 2024 niadtong Mayo 2 hangtod 4 sa Xavier University Sports Center, Pueblo de Oro, Cagayan de Oro City. Ang maoy kalihukan adunay tema nga ethical journalism in the world of artificial intelligence. Tumong nini nga mapakita ang kahanas ug talento sa mga tinunan sa elementarya ug sekundarya sa pribado ug publikong tunghaan sa natad sa pagsulat ug pamamahayaga. Gisalmutan kini sa libuan ka mga tinunan gikan sa 14 ka schools division sa DepEd sa Northern Mindanao Region. Samtang nakuha sa DepEd Division sa Lanao del Norte ang overall second place, gisundan sa Division of Bukidnon isip third placer, Division of Iligan City isip fourth placer ug Division of Misamis Oriental isip fifth placer. Ang mga nidaog sa Regional Schools Press Conference maoy mo representar sa Northern Mindanao sa National Schools Press Conference 2024. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.